Considered solved na po itong kaso, sir, considering na majority, if not all of the main player po were taken into custody and criminal cases were already filed before the DOJ. So, hindi pa po close because ongoing pa po yung pagtitrace po natin, sir, with respect po dun sa ransom money because ang objective po natin ay mabawi po itong napakalaking pera po na ibinayad po sa family. Matapos ang mahigit sa isang buwang pagtatago, nahuli na ng mga tauhan ng Philippine National Police si alias Kelly Tan sa Boracay noong Sabado. Si Kelly ang itinuturing na co-mastermind sa pagkidnap at pagpatay kay Ke matapos na maging pain para makuha ang negosyante. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, si Kelly din ang namahala sa pagpapasok ng ransom money sa junket operators hanggang cryptocurrency. Under custody na po natin si Kelly na alam po natin na malaki po ang naging papel dito po sa naging pagkidnap and eventually pagpatay po kay Ginoong Anson Ke at kay Ginoong Armani Pabilio, yung kanyang driver, dahil naniniwala nga po tayo na marami pong alam na information po. Sa ngayon po ay hindi po nagsasalita itong si Kelly at we already sought the assistance po ng ating foreign counterparts sa Chinese Embassy to help us ferret out the truth. Sinabi ni General Fajardo, nahuli si Kelly kasama ang isang Chinese national na siyang tumulong para makapagpalipat-lipat ito ng resort sa Boracay. Ang lumalabas po ay hairdresser po itong si Jabing na allegedly siya po ang tumulong dito kay Kelly po. Siya po ang nag-check-in po sa kanya dahil nga medyo mainit na po si Kelly, so hindi po siya nagpo-front. Ang nagpo-front po itong si Wu Jiabing. Ito po yung mga nakuha po na ebidensya. Kung mapansin niyo po ay mayroon pong isa na it appears na mukhang suspetsa po natin na ito po ay being a hairdresser po ay mukhang i-disguise po niya si Kelly po to avoid the detection po ng mga pulis po at mga otoridad po na umahabol po sa kanya. Ang dalawang nahuli ay sinailalim na sa inquest proceedings sa Bureau of Immigration dahil sa paglabag sa immigration law. Undesirability po, violation po ng immigration law. Nung ma-aresto po natin, at least ma-take into custody po natin si Wu Jiabing, ay wala po siyang maipakita na anuman pong passport o any legal document to justify his presence po dito po sa Pilipinas. Kaugnay nito, itinuturing ng solve ng PNP, subalit hindi pa close ang kaso ng pangingidnap at pagpatay kay Ke. We want to really find out kung asaan po talaga, sino talaga yung nakinabang o at least end user po nitong ransom money. Kung matatandaan nyo po, based po sa tracing po ng Anti-Money Laundering Council at ACG po ay nagpasalin-salin po itong pera po na ito ransom using the e-wallets po ng dalawa pong junket operators which is the Nine Dynasty and White Horse Club po. So nagpasalin-salin po yan dun sa kanila mga players until such time na nailipat po ito as cryptocurrency po. Kaugnay nito, inaayos na ng PNP ang mga dokumento upang maibigay ang 10 milyong pisong reward money sa informant na nagbigay ng impormasyon para maaresto si alias Kelly. Sa ngayon, 5 suspect na ang hawak ng mga otoridad na kinabibilangan ni na Richardo Austria at Raymart Katikista na nahuli sa Palawan. Ang mastermind na si David Tan Liao na sumuko sa mga otoridad at si Kelly Tan na co-mastermind na nahuli sa Boracay. Isang suspect na lamang ang hinahanap ng mga otoridad at ito ay si Jonin Lin. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.